Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Prosperity with a purpose. Familiar na po tayo sa verse na ito. Madalas natin ito naririnig kapag merong offering sa ating simbahan. Pero malalim po ang kahulugan nitong verse na ito. Unang-una pinapakilala dito ang Diyos na binabanggit na He is more than enough. Siya po yung binabanggit sa Biblia sa Genesis chapter 17 verse 1 na El Shaddai, all sufficient one. Ibig sabihin, kaya niyang ibigay ang lahat ng ating pangangailangan. Kaya nga po, more than enough. At alam po natin, hindi lamang yan ang katangian ng Diyos. Ang ating Diyos, He satisfies us with good things. Yan yung sinasabi ng Psalm 103, verse 5, Psalm 34, verse 11, Matthew 7:11. Sabi doon, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask Him. So, ganyan po ka-generous ang Diyos. At higit sa lahat, binabanggit sa Biblia, the Lord delights in the prosperity of His servants. Yun po sinasabi ng Psalm 35 verse 27. Kaya kung kilala natin ang Diyos na siya po'y mabuti, mapagmahal, siya po'y Diyos din na mapagbigay. Kaya lang po, may purpose po yung kanyang pagiging mapagbigay sa buhay ng tao. May purpose po yung prosperity. At ang tao, pagka siya'y pinrasper, may dahilan po ang Diyos. Unang-una pong dahilan, He wants us to be delivered from the curse of poverty. Kasi po, ang poverty po yan ay sumpa sa buhay ng tao. Kasama yan doon sa Deuteronomy 28 na nagpapahirap sa buhay ng tao na sumpa. Kaya mapapansin niyo po sa early church, sa Acts chapter 4, verse 33 hanggang verse 34, sabi diyan, much grace was upon them all. At ang sabi, there were no needy persons among them. Yung mga unang Kristiyano, naka-experience po sila ng prosperity. Kaya i-desire natin yan sa ating buhay. Kasama po sa ating pong kaligtasan, yung kalayaan po natin sa ating pong mga financial bondages. At maranasan natin yung tinatawag na financial freedom na tayo ay totally delivered sa pagpapahirap ng kaaway, lalo na sa area ng pananalapi at ng poverty. So yan po yung unang dahilan. Kaya kung ikaw ay nahihirapan ngayon sa iyong financial life, pwede mong hingin sa Diyos na ikaw ay pagpalain niya kasi He is more than enough. Yun pong ibig sabihin ng pangalan ng Diyos na El Shaddai. Kayang-kaya kanyang pagpalain sa buhay na ito. At ang hamon pa nga sa atin sa Psalm 34 verse 8, taste and see that the Lord is good. Pangalawa po, may purpose po ang prosperity sa buhay ng tao dahil gusto niya tayong gamitin. Kaya He delights in the prosperity of His servants. Kaya binless niya po si Abraham. Makikita natin yan sa kanyang buhay. Kasi sa Genesis chapter 12 verse 3, magiging blessing si Abraham sa mga bansa. At kung mapapansin niyo po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8, ganun din po tayo. Nais ng Diyos na mag-prosper tayo upang makapagkawang gawa tayo o makatulong tayo sa ibang tao. Mapapansin niyo po ito sa buhay ng maraming tao. Yung merong mga tinutulungan, merong mga sinusuportahan, kadalasan po binibless sila sa buhay na ito. Hindi lamang po sa ministry yan, pwede po sa inyong pamilya, kung meron kayong tinutulungan, sinusuportahan, nakikita natin na ang Diyos talagang hindi nagkukulang sa inyong buhay. Kapag ikaw ay pinagpala ng Diyos, may dahilan yan, kapatid. Isipin mo kung para saan mo gagamitin yan, sino ang iyong tutulungan, at ano ang paggagamitan yan. Kasi alam niyo, yung iba kaya nila gusto yung prosperity para sa sarili lamang nilang mga kagustuhan. Hindi po. Gusto ng Lord tayo mabless to be a blessing. Kaya lagi nyo pong tatandaan, kung kayo po'y pinag-prosper ng Lord, gagamitin niya kayo.
Unang-una, sa kanyang ministry, sa kanyang ubasan. Pangalawa, may mga tao na dadalhin ng Panginoon, ilalapit sa inyo upang inyong tulungan. Yun po sinasabi ng 2 Corinthians chapter 9, verse 8. Pangatlong katotohanan po, ito hindi nakikita ng iba, no po. The reason God prospers us is because He wants to prepare us sa buhay na ito. Kasi alam niyo po, ang buhay na ito, marami talagang challenges. Kaya ang Diyos gusto niya handa tayo palagi sa buhay na ito. Ano po? Parang yung buhay ni Jose, ano po sa Old Testament. Ano po? Pinrosper siya ng Lord for a reason, no? Dahil magkakaroon pala ng matinding tag-gutom. Ngayon, alam niyo po, sa buhay na ito minsan maraming tao dinadatnan ng problema nang hindi handa. Alam niyo po ba, ang sabi ng Biblia, sa pamamagitan daw po ng wisdom, a house is built. Kaya alam niyo, kung wala tayong wisdom sa buhay na ito, yung blessing na ibinibigay sa atin ng Lord, hindi natin nagagamit ng tama. Kaya kung naalala niyo po sa nakaraan nating pag-aaral, meron pong direction, ano po, yung atin pong mga tinatanggap na pagpapala mula sa Panginoon. Kaya sa buhay na ito, dapat marunong po tayong i-manage yun. Ano po, kailangan magtrabaho tayo, mag-save tayo, mag-invest tayo, ano po, at mag-share tayo. Kasi alam niyo po, yan ang purpose ng pera. Ano po, kung maintindihan natin kung paano ito gamitin ng mayroong wisdom, hindi tayo magkukulang sa buhay na ito at preparado pa tayo sa darating na panahon. Kaya maintindihan nyo na yung sinasabi ng Panginoon sa Matthew chapter 25 verse 21 na yung napagkakatiwalaan sa maliit na bagay, napapagkatiwalaan sa mga malalaking bagay. At sabi sa verse 29, for everyone who has will be given more and he will have abundance. Kaya masigit na pinagpapala ng Panginoon yung mga taong napagkakatiwalaan ng kanyang blessing. Ano po? Alam niyo po, marami akong nakitang tao na binless sila for a reason. Ano po? May nakita po akong tao na biglang dumating yung pagpapala sa kanya. Yung pala, one member of his family biglang nagkasakit ng malala. Alam niyo po, napakahalaga sana nung blessing na yun. Kung naipon niya, may pantusto siya, kaya lang nagamit niya sa mali. Ano po, may mga tao rin na biglang binless ng Panginoon, pero pagkatapos niyan, meron pala silang pagdadaan ng matinding pagsubok financially. Ano po, pero nung napaghandaan po nila, yung problemang yon, ano po, ay nakaraos po sila doon sa pagsubok na yon. Katulad ng pandemic, ano po, no, maraming tao po ang na-test, ano po, kung talagang handa sila. Even yung mga malalaking kumpanya, nahirapan, ano po. Pero salamat sa Panginoon, may mga anak ng Diyos na nung dumating ang pandemic, handa sila financially. Kaya for 3 years, nag-survive sila. Kaya alam niyo po, binibless tayo, pinaprosper tayo ng Lord for a reason. And that is to prepare us. Ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.